Nakakatuwang isipin, mga kapatid, na ang hari ng Nineveh, nang marinig niya ang panawagan ni Jonas na magsisi at magbalik loob sa Diyos dahil sa talamak na kasamaan sa kanyang bayan, siyang nagpasimuno upang magsuot ng damit na sako, maglagay ng abo, at nag-fasting sila. Lahat, nagkaroon siya ng isang kasulatan para sa buong bayan na lahat ay magpa-fasting, magsusuot ng damit na sako at maglalagay ng abo sa ulo, tanda ng kanilang pagsisisi sa kasalanan. Pati mga hayop, damay, hindi pinainom, hindi pinakain. At dahil dito hindi itinuloy ng Diyos ang kanyang banta sa malagim na pwedeng kahinatnan ng pagsuway at kasamaan na nangyayari sa bayang ito. Sana ganito ang mga leader, ang mga hari ng ating mga bayan, na sila'y nakikinig una sa tinig ng Diyos at sa tinig din ng tao. Pero sa mga nagaganap ngayon, parang gusto nila na sila lamang ang pinapakinggan. Sa mabuting balita, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang higit na kailangan at hindi ito babawiin sa Kanya. Wala namang masama kung tayo maging abala sa maraming bagay dahil tayo ay may mga responsibilidad sa araw-araw at palagay natin ay importante ang ating mga ginagampanan ito. Pero sinasabi ng Panginoon, kung may isang bagay na importante, ito ay ang makinig kay Jesucristo sa Kanya at pinili ni Maria ang higit na importante. Ito'y may kinalaman, mga kapatid, sa ating buhay panalangin na kung tayo man ay abala sa maraming bagay, huwag nating gagawing excuse na ang ating pagkaabala at mga responsibilidad na ipagpapalit natin sa panahon na makapagtalastasan, makinig, sambahin ang Panginoon kahit man lamang isang oras sa araw-araw ng ating buhay. Sa dami ng oras na mayroon tayo hanggang gabi pa, kung tayo nakapag-i-spend ng oras-oras sa cellphone, bakit hindi ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay? Bakit nga ba napakahalaga nito, mga kapatid? Sapagkat ang kaayusan, ang kapayapaan at katahimikan ng ating buhay ay bunga ng ating malinis na makikipag-usap sa Diyos. Mas nabibiyayaan tayo ng magagandang inspirasyon, kalooban, at liwanag ng kaisipan upang tayo higit na maging mabuti at kapakipakinabang hindi lamang sa ating sariling pamilya, kundi sa ating pamayanan. Ngayon, alam natin na sumiklab ang gyera sa Israel. Sumugod ang mga Hamas at maraming pinatay ng mga sibilyan. Bawat makita nila, pinapasok ang mga tahanan, mga batay pinapatay, parang walang pinagkaiba. Sinasabi nung tiyempo hapon, ganyan ang ginagawa ng mga Hapon sa ating bayan. Ano kaya ang pagkukulang dito, mga kapatid? Dahil kung tutusin at ang sinasabi ng mga pagbasa ngayon, importante na nakikinig tayo sa kalooban ng Diyos. Ang Israel ay bayan ng Panginoong pinili. Pero bakit hanggang ngayon sila binabagabag ng napakaraming problema? Maya't maya may susugod, magkakaroon ng gyera. Ano kayang kulang sa kanila? Pero kung pagbabatayan natin ang mga pagbasa ngayon, iisa lang talaga ang pinakamahalaga. Ang makinig tayo at makipag-usap sa Panginoon, ang ating buhay panalangin bilang personal na tao, isang sambayanan, ay lalo dapat maging prioridad, lalo na sa panahon na maraming kaguluhan,
Maraming kasamaan sa ating paligiran, kaya napakahalaga na alam natin ang ating mga prioridad. Hindi dahil ito ang gusto natin, kundi ang prioridad ay kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin, personal na buhay, sa ating pamilya at sa ating pamayanan. Doon lamang totoo na maghahari ang prinsipe ng kapayapaan kung siya palagi ang nasusunod sa ating buhay. Kaya ito mga kapatid, ang habilin ng mabuting balita sa araw na ito, makinig tayo palagi sa Panginoon. Kung tayo man ay abala, mag-ukol tayo palagi ng sandali para sa Diyos upang purihin Siya, luwalhatiin at pakinggan ang mahalagang sasabihin sa atin para sa ating kapakanan at kaligtasan.